Good day everyone, my name is Veronica. So today, we're talking about the school as an educational organization. So ano nga ba talagang ibig sabihin nito? At sino-sino ang mga bumubuo dito? So when you hear word school, so kapag naririnig natin ang salitang school, ang unang natin naiisip is classroom, blackboards, teachers, students, and facilities. Pero tutuusin, ang school ay hindi lang isang gusali, so it is also an organization, a community kung saan nagtutulungan ang iba't ibang tao para makapagbigay ng edukasyon. So bilang future educators, kailangan natin maintindihan hindi lang kung paano tumatakbo ang school, kundi pati na rin ang mga tao sa likod ng operasyon na ito. So, ayon sa DECS or Order Number 12, Section 1991, bawat basic education school sa Pilipinas ay dapat may tatlong mahalagang grupo ng tao. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo or we're talking about kung sino yung mga grupo ng tao na tinutukoy nila. The first one is the administrator or principal. So, sila yung mga leader, sila kibali yung nag-lead sa school or sila yung namumuno, sila yung pinuno sa school. So, hindi lang mag-manage ng school ang kanilang trabaho. So, isa rin silang leader na nagbibigay ng direction at vision sa mga teacher, student. So, for example, para silang coach ng buong team. So, sinusure nila na lahat ng department at tao sa loob ng school ay nagtutulungan para maabot ang isang goal or ang quality nila sa education. So, sila yung namumuno, sila yung nagbibigay ng vision sa mga teacher. So, number 2 is teaching personnel or ang mga faculty members. So, hindi lang sa pagtuturo ng lesson yung alam nila or basta-basta ginagawa nila. So, they are also mentors, motivators, and even the second parents ng mga bata. So, malaki ang influence nila hindi lang sa academics, kundi pati sa values, behavior, at character development ng mga bata. So, ang teachers also bridge the school to the community. Kasi sila yung unang nakakaalam sa pangailangan ng estudyante at ng mga family o mga parents. So, kung napapansin natin, ang school ay parang isang ecosystem. So, kapag na-fail ang isa, apektado ang lahat. Kaya mahalaga ang teamwork ng administrator, teachers, principal, and also the non-teaching staff at ng ating mga magulang or ating parents. So, hindi pwedeng gumagana ang school. Isa lang ang kikilos. Lahat dapat ay may So, that's all for today. Sana may naintindihan ka. And then, iko-continue ng kasama ko yung reports. Academic non-teaching personnel are the school workers who do not teach, but they also played an important role sa school, namely teacher aides, librarian, guidance counselor, office staff, security guards, and maintenance worker. They help the teacher and student to keep the school clean, organized, and safe. Bisan pag dili sila nagtudlo, they support the daily needs of the school. Without them, dili mas successful ang isa ka school and lisod for sa mga teacher to teach and sa mga student to learn if ever they don't have healthy and organized learning environment and the school won't run smoothly. Students are the most important part of the school. Sila ang main reason nganong naay school. They came from different age, group, culture, and family backgrounds, but they have the same goal, to learn and to graduate. Students also help teachers connect with parents and the community. Tungod sa ilang presence, teaching become both challenging and fulfilling. The students are the center for all the efforts sa isa ka school. The community is the place where the school is located. And apil na po diriya ang mga parents, neighbors, local government, and private organization. They play a big role in supporting school programs and activities. When schools and communities work together, mas mag-growth ang isa ka school ug mas ma-motivate ang mga student
nga naa sa community. A strong partnership help makes the people or the school better, safer, and more active learning environment. The community has a big role and impact for the school success. So this is the sample organizational chart of a public basic education school. First is the principal, the head of the school responsible for its overall management and education vision. And in the second is, you can see two, the assistant principal and the administrative staff. First is the assistant principal and administrator who supports the principals in running the school, handling tasks such as student discipline, teachers, supervision, and ensuring safety. And the administrative staff, personnel who handle the day-to-day operation of the school, including managing its records, communication, and other initial tasks. And next is the head teacher for grade 11 and grade 12. A lead teacher education responsible for implementing the curriculum, educational policies, and school programs. They may also oversee the development of school strategies and budgets. Next is administrative assistant. Employees who provide an administrative and logistical support to faculty and students, including roles such as librarians, IT specialists, and custodian staff. Next is teacher, who provides instructions to students in various subjects. And next is, you can see, support staff. This is barangay official, local government representative at the village or community level. Next is LGU, local government unit, refers to the local administrative responsible for the area. And student, individuals who are learning and being educated at the school. And lastly, private organizations, an external group that may partner with the school for various programs or support. And that is the sample organizational chart of a public basic education school. What I discuss kay all about sa sample organization chart sa private basic information. So nagauna jud diri ang principal, then nagsunod ang instructional leader nya. Dira sa pikas kay administrative manager. Kaning instructional leader kay mao na siya ang kanang mutudlo gani or kanang teacher nga mutudlo gikan sa grade 1 hangtod grade 12. Unya ang administrative manager kay mao ni siya ang kanang labaw sa guidance counselor, property custodian, subject coordination, school health, o security and maintenance. And also sa ICT, TIC support. So, kani siya nga organizational chart kay the organizational structure of a school involves various theories which includes formalization of school procedures, centralization, decentralization of decision making, and specialization of tasks and rules within the organization. So, kabalo jud ta nga kung sa public kay naatong naagihapon ang principal pero daghan gani og kanang mga pasikot-sikot, like for example na master 1, head teacher 1. Sa private is kuan siya, dili siya same sa public. Although na siya ka pare-pareha pero dili jud ingon nga kanang ang si head kay mutudlo pa ani, which is ang ilang tawag sa teacher nila dito ka instructional leader lang gid nga mutudlo sa grade 1 hangtod grade 12. Sumurag magpuli-puli na sila. Then in conclusion, sa overall,
Kabalo man jud tanong nga ang eskwelahan kay isa ka educational organization na hindi gagalaw ng maayos kung walang coordination. So without ato, kung wala ang principal, wala siya napag-coordinate sa uban, so dili jud matawag nga school na siya. Although matawag siya nga school, pero kulang. Then, ibig sabihin, lahat ng tao sa loob ng school, ma-principal man, teacher, or non-teaching staff, ay may kanya-kanyang trabaho o specialization. So, the school works like a team. Bawat isa ay may rule. Pero kapag nag-cooperate at nagamit nila ang kanilang strength, mas nagiging maganda ang epekto sa mga estudyante at natutulungan silang mas matuto at mag-grow. So, syempre, pag nag-cooperate ang usa ka tao or nakikipag-cooperate mga nasa same atong nasa chart, kung nag-cooperate na sila dira, kung nasa like coordination, so nindot jud kayo dagan sa pag-eskwela, ug nindot kaayo ang flow, ug mas kanang mo-grow gani ang mga bata kay nga no nahapsay man sila. So that's all